Yeah. Yes. Bakit Ruru ang pangalan? Bakit Ruru ang pangalan ko? Sa mga hindi po nakakaalam, magkakapatid po kami, Ruru Rara Rere. Di ko rin po alam kung bakit po yun na naisipan po ng mga magulang ko. Pero yun po yung mga palayaw namin. Ang full name ko po ay Jose Ezequiel, si Rara, Chayan Chloe, si Rere po ay Athena Mary. Ano ang pinakamasakit na sinabi sa iyo ng basher? Pinakamasakit na sinabi sa akin ng basher? Well, sa totoo lang, di ako na masyado naapektuhan sa kung ano man yung sinasabi ng bashers kasi for me, lahat naman yan, you can please everybody, di ba? Parang hindi naman po lahat ng tao, mapipilit po natin na magustuhan po tayo. May mga pagkakataon talaga na yung iba, ayaw po talaga sa atin. Pero kumbaga mas mag-focus po tayo doon sa kagustuhan po natin na makapagbigay ng saya, ng inspirasyon at magandang programa para po sa mga manonood. Yan. Ano yung paborito mong sinusuot pag natutulog? Paborito kong sinusuot pagka natutulog? Siguro damit. Kasi minsan giniginaw ako, so yun, white t-shirt lang na plain. Tapos yun lang, yung pantulog. Pero totoo ba na nagtitinda raw kayo ng bag at sapatos noon para mabuhay? Yes. Ang pamilya po namin, ang business po talaga namin ay bags and shoes. So kung nakikita nyo po kanina yung bahay po namin, hanggang 4 na palapag po yun. Sa baba, sapatos, sa second floor yung mga bags naman. Pero lahat po yun, ang pagmamayari po yun ng tita ko at yung tatay ko po, kumbaga kasama po niya sa business. So, ano yung madalas na ginagawa mo dun sa business na bagay? So, dati kasi para syempre may income din ako, kami po yung nag-aayos ng mga reject, kung tawagin. Yung reject po, yun yung tipong pagka pinasa na po namin yung mga, kuya, mga bags. Tapos may mga mali po doon. Kami po nag-aayos na, minsan ako po nagtitrim ng mga sobrang singulit. Ako po nagbabaliktad nun para at least pagka naipasa na po natin, maayos na po siya. So, kumikita po ako dati, kada isang linggo ng 500 pesos para po at least meron po ako pambaon sa school. So, every week po yun, binibigyan po ako ng tita ko ng 500. Pero ano talaga yung pangarap mo nung bata? Pangarap ko po talaga ever since bata ako maging artista po talaga. Siguro dahil nga sa kinalakihan ko, yung magulang ko rin po kasi dati, pangarap din po nila maging artista pero hindi ko natuloy. So sabi ko, ako na po magtutuloy nun. At eventually, dahil po sa lahat ng mga pagsubok, hindi po ako nakukuha sa mga audition, hindi ako nakukuha sa mga teleserye o mga pelikula, parang nawalan po ako ng pag-asa. So naisipan ko na gusto ko na lang mag-PNA. Gusto ko po mag-sundalo, pero ayaw naman ako payagan ng magulang ko. Sino yung idolo mong action star? Syempre, pinaka-iniidolo ko po talagang action star si Senator Robin Padilla. Yung mga pelikula po niya dati talagang pinapanood ko. Syempre, nandyan din po si Mr. Philip Salvador na naging mentor ko rin po sa Protege dahil bukod po sa mahusay siya makipag-fight scene, napakagaling din po na artista. Ilang taong ka nung una ka nagka-crush? Una ako nagka-crush, siguro mga 4 years old pa lang ako. Naalala ko na ng crush ko yung kaibigan ng nanay ko. Crush na crush ko siya para every time na nagkikita kami, pinagmamalaki ko sa mga kaibigan ko na ito yung ano ko, ito yung magiging future girlfriend ko. Pero nung bata ka na, 1, 2, 3 ka na ba sa gym? Pasensya na po kayo pero siguro po kasama po yun dati sa mga estudyante ako high school. Kami magkakaibigan, syempre wala pong budget, nagtitipid kami para meron kaming pangkain. Ito kasama ko to nag-1, 2, 3 kami para maglaro ng Dota. Pero na-realize namin na mali po yun kasi syempre nagtatrabaho po na maayos si Kuya Driver ng jeep. So after po ng isang beses, hindi na po namin inulit yun. Hindi na-experience mo rin sumabit sa jeep? Na-experience ko, lagi ako sumasabit sa jeep kasi dati, pagka sumasabit ka sa jeep, wala talagang bayad yun. Siyempre, pagka huminto na sa stoplight, pwede ka nang umalis. Nung bata ka, kayo mas takot? Kay nanay or kay tatay? Nung bata ako, actually hanggang ngayon, mas takot ako sa nanay ko. Kasi nanay ko talaga, pagka nagalit, nako, talagang tumakbo ka na. Ang airpods ko kasi, para kami na mag-best friend, pagka nag-uusap kami,
The way kami, yung treatment namin sa isa't isa, mas magkaibigan. So, ang ano talaga, ang masama talaga sa imahe ko ng bata ko, yung nanay ko. Pero nung tumanda ako, na-realize ko na kung wala nanay ko, hindi rin ako magiging ganito ngayon. Siya yung nagturo sa akin para gumalang sa, lalo-lalo sa mga kababaihan, kalangin yung mga mas nakakatanda, maging mabuting tao sa mga nakapaligid sa'yo. So lahat yun naturo sa akin na nanay. Secret talent mo? Or meron ka ba secret talent? Ang secret talent ko ay kaya kong abutin yung ilong ko gamit ang dila ko. Sample? Ito. Ano yung paborito mong kanta ngayon? Paborito kong kanta ngayon? Paborito ko yung ano, Mahal pa rin kita. Mahal pa rin kita. Kasi parang kahit na, of course, classic na siya na love song. Pero damang-dama mo pa rin yung ano, yung puso ng awitin. Damang-dama mo na talagang inaalay niya yung awitin na yun para sa taong mahal niya. At nagsisisi siya, parang gano'n, mahal pa rin kita. Ano paborito mong Bible verse? Bible verse, Philippians 4:13. Dahil nakalagay po doon, I can do all things through Christ who strengthens me. Parang for me, parang lahat ng mga bagay na gusto mong gawin, lahat ng mga bagay na pinapangarap mo, wala pong imposible as long as naniniwala ka sa Panginoon Diyos, as long as naniniwala ka na meron kang kasama na tutulong sa iyo na matupad lahat ng yan. So kahit na yung pinaka-imposible, kahit na lahat ng mga tao hindi naniniwala sa iyo, pero ikaw naniniwala ka sa sarili mo at naniniwala ka sa Panginoon Diyos, matutupad ang lahat ng mga pangarap mo. Nung high school, magkano yung allowance mo? Nung high school, ang binabaon ko po noon, 50 pesos. Kasama na po dyan yung pamasahe ko papunta. So, usually, ang ginagawa ko, lagi lang po akong, palakaibigan ako talaga. O makikipagkaibigan ako dun sa pinaka, laging maraming baon, para manghihingi na lang po ako. Dahil syempre, nagtitipid, nag-iipon po ako. Yun po yung naging paraan ko. Pero nakakatawa kasi syempre pagka meron ako, nag-share din po ako sa mga kaibigan. Ano ang pangarap mo para sa mga magulang mo? Pangarap ko po para sa mga magulang ko. Pangarap ko po para sa kanila, mabigay ko po para sa kanila yung dream house na talagang pinangako ko po sa kanila simula nung bata pa po ako. Sinabi ko sa kanila nung nag-artista ako na hindi na po nila kailangan magtrabaho, na ako na po aako lahat ng responsibilidad dahil nakita ko po yung hirap na pinagdaanan namin ng bata ako. Maraming pagkakataon na nakakantado po yung nirerentahan namin dahil wala po kami pambayad. Pero never po pinaramdam sa akin ng magulang ko na hirap kami sa buhay. Kumbaga kahit na alam kong, ngayon ko na nare-realize, pero noon, nakakain po kami 3 beses sa isang araw. Pero lahat po yun, kayod at diskarte po ng magulang ko. Kaya nung tumanda ako, nung naging artista ako at nagkaroon po ako ng pinakauna kong sweldo, pinangako ko po sa kanila na ako naman po yung babawi para sa kanila dahil naramdaman ko yung hirap at pagmamahal nila para sa akin. At gusto ko pong ibalik yun, gusto ko pong iparanas sa kanila yung maayos ko na buhay. Kaya kahit na po ano pang mangyari sa buhay ko, hindi ko po hahayaan na bumalik po kami sa mga panahon na nahihirapan po kami. Dahil ayoko na po maranasan po nila yun. Kaya ginagawa ko po lahat ng mga kaya ko para maibigay ko po sa kanila ang lahat po ng mga pangangailangan nila. At matupad ko lahat ng mga pangarap ko para sa kanila. Pinakamatagal na hindi ka naligo at bakit? Hindi na ano? Pinakamatagal na hindi ka naligo at bakit? Hindi naligo? Siguro nung nasa Baguio ako. Kasi ang lamig eh. So parang iniisip ko, hindi naman ako pinagpapawisan. Sabi ko, di na lang ako maliligo. Siguro mga mga at least 2 araw. Pero kasi, ako kasi yung parang pagka pinagpapawisan ako, gusto ko talagang ligo ng ligo. Kaya, hindi pwedeng manatiling maasim at mabaho. Anong gusto mong sabihin sa mga totoong delivery riders na pumapasada ngayon? Mga totoong delivery riders na pumapasada ngayon. Gusto ko lang pong sabihin na saludo po ako sa inyong lahat. Kayo po ang nagsilbing bayani sa amin noong mga panahon po ng pandemya.
Isinasaalang-alang nyo po ang inyo pong mga buhay para po sa amin. Araw-araw, gabi-gabi, nasa kalsada po kayo. Kumbaga, nasa peligro po ang inyong mga buhay pero hindi po kayo tumitigil. Kaya nais ko po magpasalamat sa inyo pong lahat at lagi nyo pong tatandaan na kung ngayon nagdaranas po kayo ng mga pagsubok at hirap ng buhay, malalampasan nyo rin po yan as long as hindi po kayo titigil sa kakakayod. Pagbutihin nyo pong inyong ginagawa, manatiling may takot sa Diyos at mapanalanginin, matutupad nyo po lahat ng mga pangarap nyo. Kaya saludo po ako sa inyo. God bless po sa inyo.